Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1371 hanggang Kabanata 1380. Kabanata 1371. Hahayaan muna kitang maghahari ng ilang araw, at kapag dumating na ang iyong katapusan, wala ka ng pagkakataon. Matapos magsalita, malamig na ngumisi si Feng Wuyong at lumabas ng restaurant kasama si Shu Chenmei, sina Feng Yunyang at Feng Wuji ay mukhang malungkot. Matapos sumulyap kay Yehan, malamig silang umungol at sumunod kay Feng Wuyong. Nang makita ito, ang mga tao sa restaurant ay nakahinga ng maluwag, ngunit sa sandaling umalis sina Guo Huazang at Feng Wuyong, ang kanilang mga mata ay muling ibinagsak kay Yehan, at ang binata sa harap niya ay ang pumatay kay Gu Moyang. Ang puntong ito ay talagang nakakagulat. Orihinal na, maraming tao ang nag-isip na ang taong may kakayahang pumatay kay Gu Moyang ay tiyak na nasa kaharian ng langit at tao, ngunit ang lakas ni Yehan ay nasa tuktok pa rin. Bukod pa rito, pumayag si Yehan sa labanan ng buhay at kamatayan ni Guo Huazang, at ang labanan kay Guo Huazang ay magpapasya ng buhay at kamatayan. Sigurado ba siya? Dapat mong malaman na ang lakas ni Guo Huazang ay hindi maihahambing kay Gu Moyang, at ang pagkakaiba sa pagitan ng kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng makalangit na tao at ang tuktok ng Joding ay napakalaki. Mukhang magiging masaya ang entablado ng buhay at kamatayan sa loob ng 3 araw. Maraming tao ang nagkatinginan at nag-isip sa kanilang mga puso. Ang entablado ng buhay at kamatayan, ito ay isang lugar na ginagamit upang magpasya ng buhay at kamatayan. Kapag nasa entablado na ng buhay at kamatayan, nangangahulugan ito na ang buhay at kamatayan ay mayabang. Walang sino man ang pinapayagang makialam, at walang sino man ang pinapayagang mag-imbestiga pagkatapos mamatay. Maraming bagay, gagawin ito ng mga pamilyang ito sa panlabas na lungsod sa ganitong paraan, upang lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan. Ayaw ni Yehan na mag-isip kung ano ang iniisip ng iba, at wala siyang oras. Matapos kumain at uminom sa restaurant, halos gabi na. Nang unang dumating sa lungsod ng imperyo, natural na inilabas ni Yehan si Mo Feiwo para maglakad-lakad. Mamili at makilala ang kapaligiran dito. Ang buong lungsod ng imperyo ay napakamaunlad, maging ang panlabas na lungsod ay pareho. Ang mga kalye ay umaabot sa lahat ng direksyon. Kung magpapatuloy ka ng ganito, hindi mo malalakad ang buong panlabas na lungsod kahit sa loob ng 1 araw at 1 gabi. Naglakad-lakad sina Yehan at ang iba pa ng 1 oras o 2, o naglalakad-lakad sa mga kalye na malapit dito. Gayunpaman, sa buong paglalakbay, nakakita talaga si Yehan ng marami. Sa kalye, maliwanag ang mga ilaw, at maraming tao ang nakasakay sa mga tigre, higanteng lobo, kayumangging oso, at nakaupo pa nga sa isang 3 metrong matangkad na higanteng unggoy. Sa katawan, ang mga hayop na ito ng mga taong ito ay may iba't ibang hugis, at pabalik-balik sila sa mga kalye ng lungsod ng imperyo. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nagbigay kay Yehan ng ilusyon na pumasok siya sa isang kaharian ng mga tao at hayop na hindi kapanipaniwala. Ang mga mata ni Yehan ay dumaan, at mayroong isang malinaw na tunog ng piano sa mataas at simpleng atik, at ang magagandang figure ay sumasayaw kasama ang pag-awit, at sa ilalim ng pag-iilaw ng mga ilaw, mukhang napaka-glamorous, at sa itaas ng mga pribadong upuan sa atik, mayroong ilang mga young masters na may pambihirang ugali, na may mga babae sa kanilang mga bisig, nanunood ng magandang sayaw. Ang mga mata ni Yehan ay bumaba, at sa pangunahing pasukan sa atik, mayroong 3 salitang Fenggeyu Tower, na nakasulat dito. Nang makita ito, natawa si Yehan. Ang Fenggeyu Tower na ito ay dapat na katulad ng mga domestic entertainment venue, isang lugar para magsaya at mag-aliw ang mga tao. Maaari ka ring makahanap ng iyong paboritong babae rito at gumugol ng magandang gabi ng magkasama. Kuya Ye, ano ang tinitingnan mo? Nang makita ang matinding atensyon ni Yehan, sinaway siya ni Mo Feiwo, namumula. Nang marinig ito, bumalik si Yehan sa kanyang ulirat, tumingin kay Mo Feiwo, at biglang nakangiting sinabi, iniisip ko kung ano ang lugar sa loob. Mukhang masaya, at hindi ko mapigil ang pumunta at tumingin. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na sinaway ulit ni Mo Feiwo si Yehan, at sinabi, Kuya Ye, hindi ka pinapayagang pumunta sa ganitong uri ng lugar. Kung pupunta ka, sasabihin ko sa aking hipag na napunta ka sa isang bahay aliwan. Puff!
Halos mabulunan si Yehan sa mga salita ng babaeng ito, at agad siyang umikot ang mga mata at seryosong sinabi, sa tingin mo ba na ang Kuya Ye ay ganoong uri ng tao? Hihi? Alam kong hindi ka pupunta, Kuya Ye. Masayang ngumiti si Mo Feiwo, hinawakan ang braso ni Yehan, at nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad patungo sa abalang kalye sa unahan. Kuya Ye, narinig ko na ang Chuang Lake ay napakakawili-wili, bakit hindi tayo maglakad-lakad ng magkasama bukas? Chuang Lake, nagulat na sinabi ni Yehan, mukhang ang pangalang ito ay mayroong kahulugan. Sinabi ni Mo Feiwo, sinasabi na ang pinagmulan ng Chuang Lake ay nang ang unang emperador ng dakilang dinastiyang Chu ay tumawid sa sakuna, ang kulog sa langit ay na-trigger, at isang napakalaking malalim na hukay ang sumabog mula sa lupa, at pagkatapos ay ang malakas na ulan ay tumagal ng kalahating buwan, kaya nabuo ito ngayon. Upang alalahanin si Haring Chu, ang laking ito ay tinawag na King Chu Lake. Pagtawid sa sakuna at pag-trigger ng kulog sa langit, anong uri ng antas iyon? Nananabik ito kay Yehan. Sinabi ni Mo Feiwo, Kuya Ye, narinig ko na matapos ang isang cultivator na lumalampas sa isang mortal na katawan ay maabot ang isang tiyak na antas ng lakas, kailangan niyang tanggapin ang pagbibinyag ng kulog sa langit upang muling ipanganak siya. Sinasabi na kailangan mong maranasan ang siyam na sakuna upang patunayan ang daw gamit ang isang mortal na katawan. Pagkatapos lamang natin mahawakan ang mas mataas na antas. Dahan-dahang tumango si Yehan. Hindi pa rin alam ni Yehan kung anong antas ang nasa itaas ng kaharian ng pagkakaisa, ngunit ang ganitong uri ng paghihirap ng pagdaan sa siyam na sakuna ay dapat na nalampasan na ang kaharian ng pagkakaisa. Matapos maglakad-lakad sa panlabas na lungsod sa halos buong gabi, sina Yehan at Mo Feiwo ay bumalik sa restaurant. Nang maglakad-lakad sila kanina, tinanong din ni Yehan ang lokasyon ng Xiaohenge. Ito lang ay ang Janj ay matatagpuan sa panloob na lungsod, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na makalapit dito. Matapos malaman ito, ang orihinal na ideya ni Yehan na pumunta sa Janj ay pansamantalang isinantibi lamang. Lagi nang mausisa si Yehan tungkol sa mahiwagang taong lumitaw sa lungsod ng desyerto noong araw na iyon. Matapos bumalik sa restaurant, nagpatuloy si Yehan sa pagsasanay. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa tuktok na ng pagtitipon, at mayroon siyang mga mapagkukunan ng pagsasanay na nakuha sa Yinyang Underground Palace. Walang problema sa pag-abot sa kaharian ng makalangit na tao bago magsimula ang ikalawang pag-ikot ng digmaan ng 10 dinastiya. Lumipas ang isang payapang gabi, at kinaumagahan, sina Yehan at Mo Feiwo ay lumabas ng restaurant at naglakad sa kalye kung saan naglalakad ang mga tao. Ang Chuang Lake ay nasa panlabas na lungsod, at gusto itong makita ni Mo Feiwo. Sa unang pagkakataon, si Yehan ay sumunod lamang sa kanya patungo sa Chuang Lake. Ang Chuang Lake ay matatagpuan sa sentro ng panlabas na lungsod. Mayroong isang napakalaking lawa na may malinaw na tubig at bughaw na langit na napakalawak. Sa lawa, may mga tore na nakatayo rito. Ang ilang magagandang bangkang kahoy ay lumulutang dito. Maraming kabataan parehong lalaki at babae ang nasisiyahan sa magandang tanawin sa Chuang Lake. Ang Chuang Lake ay isang napakalaking lawa. Sa anumang oras, mayroong hindi mabilang na mga cultivator na naglalaro rito. Sa oras na ito, sa lawa na ito, ang mga bangka ay gumigiling, ang mga bulaklak ng lotes ay namumulaklak, at ang mga gusali ay itinayo sa lawa. Si Yan ay tumutugtog ng piano at nagsasaya sa mga bulaklak sa isa sa mga tore. Ang buong lawa ay napakamasaya at maganda. Kabanata 1372. Nang makarating sina Yehan at ang iba pa sa Chuang Lake, nagulat din sila sa magandang tanawin. Ang magandang cruise ship, ang mga sinaunang gusali, ang mga namumulaklak na lotes, at mga grupo ng gwapong mga magaganda na naglalaro rito. Ganap, sa buong ibabaw ng lawa, ang mga gumigiling na alon ng tubig ay kumalat sa ibabaw ng lawa na parang mga bilog na alon, na nagdagdag ng kaunting makulay at makataong lasa sa magandang larawang ito. Ito ay isang napakahalagang lugar para bisitahin ng mga tao. Nakakaawa kung hindi ka pupunta sa Chuang Lake kapag pumunta ka sa lungsod ng imperyo. Tumingin si Yehan sa Chuang Lake at sinabing may damdamin. Nang marinig ito, masayang sinabi ni Mo Feiwo, Kuya Ye, paano kung umarkila tayo ng bangka at pumunta roon para magsaya? Ngumiti at tumango si Yehan. Maraming magagandang bangkang kahoy ang nakadok sa pampang ng Chuang Lake. Sa wakas, matapos gumastos ng 5 lingshi, sina Yehan at Mo Feiwo ay sumakay sa isang bangkang kahoy. Sa ilalim ng pamumuno, ang bangkang kahoy ay naglayag patungo sa sentro ng Chuang Lake. Sa ibabaw ng lawa, may mga bangkang gumigiling dito, halos lahat ng bangka ay may mga gwapong magaganda, masayang nag-uusap at nagtatawanan, at sa mga tore sa lawa, maraming babae ang tumutugtog ng piano at naglalaro ng tinta,
ang buong larawan ay napakamakatao. Sa tabi ni Yehan, si Mo Feiwo ay kasing saya ng isang batang babae na hindi pa nakakakita ng mundo. Hinubad niya ang kanyang sapatos, umupo sa dulo ng bangka, at nilero ang kanyang dalawang jade feet sa malinaw na tubig ng lawa, habang si Yehan ay nakatayo sa tabi niya, nasisiyahan sa bihirang kalmadong hininga na ito. Ding! Sa oras na ito, isang malinaw at kaaya-ayang tunog ng piano ang nagmula sa hindi kalayuan. Pagkatapos, ang tunog ng piano ay unti-unting tumunog ng patuloy, at ang mga note ay parang mga hibla ng mahiwagang tunog na umaalingaw-ngaw sa ibabaw ng lawa. Nang marinig ang tunog ng pianong ito sa unang pagkakataon, ang puso ni Yehan ay kumirot. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na nakinig. Ang magandang tunog ng pianong ito ay tila nalampasan ang magandang tanawin sa paligid niya. Nalampasan ang 6 na kaharian ng muling pagsilang na nasa labas ng mundo, nalalampasan ang lahat ng bagay. Ang ganitong uri ng artistic conception ay magdudulot sa mga tao na hindi namamalayang malasing. Sa isang gusali, ang isang babae ay nakasuot ng puting damit na kasing puti ng nyebe, na may puting gasa sa kanyang mukha. Ang kanyang 10 daliri ay kasing haba ng jade, at naglalaro siya gamit ang magandang gukan sa harap niya. Sa paligid ng babaeng nakasuot ng puting damit na si Shengzhou, maraming bangka na ang nakadok. Ang mga taong ito ay hinahangaan ng babaeng nakasuot ng puting damit na si Shengzhou sa tore, at nakikinig din sa magandang tunog ng piano. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang kanta, at ang nakakahumaling na tunog ng piano ay unti-unting nawala sa hangin sa lawa. Ang pagkawala ng tunog ng piano ay nagparamdam sa lahat na hindi pa tapos, na nagnanais na mailibing ang kanilang sarili sa tunog ng piano magpakailanman. Sa oras na ito, iminulat din ni Yehan ang kanyang mga mata, at tumingin sa direksyon ng tunog ng piano. Sa loob ng gusali, mayroong isang babae na nakasuot ng puting nyebe na may puting belo, na nagpapahirap na makita ang kanyang hitsura ng malinaw. Hehe, si Miss Hanyo ay talagang ang numero 1 rhythm master sa ating lungsod ng imperyo. Natatakot akong mapapahiya ang Miss Music Crazy, nang Maoyinfang nang marinig ang gusheng na tinutugtog dito. Sa oras na ito, isang binata ang bahagyang ngumiti. Hindi niya itinago ang kanyang paghanga sa babae sa balkonahe. Nagbibiro si Mr. Batwo. Si Hanyo ay tumutugtog ng isang piraso ng musika kapag wala siyang ginagawa. Paano siya maihahambing kay Mr. Yinchi, na may parehong talento sa panitikan at militar? Ano man ang panitikan at militar, siya ay isa sa mga nangungunang master sa ating dakilang dinastiyang Chu. Magaan na sinabi ng babae, ang tinig ay maligam-gam. Ang kantang ito ay dapat lamang umiral sa langit, at bihira itong marinig sa mundo. Sa sandaling ito, isang bangkang kahoy ay dahan-daang lumapit sa tore, at ang tinig na pag-aari ni Yehan ay unti-unting umalangaw-ngaw sa lawa. Bihira lang makinig si Yehan sa gusheng. Ngunit, napakahusay ng pagtugtog ng babaeng ito, kahit papaano ay hindi pa narinig ni Yehan ang isang napakagandang piraso. Nang marinig ito, nakita kong ang magagandang mata ng babaeng nakasuot ng puting damit ay tumingin kay Yehan. Ginoo, masyadong mapagmataas ka, hayaan mong mahiya si Hanyu. Miss Hanyu, bakit ka dapat magpakumbaba? Paano kung tumugtog ka ng isang kanta at hayaan mong bumukas ang aking mga mata? Sa sandaling ito, isa pang binata ang nagsalita. Sinundan ni Yehan ang tunog, ngunit nakita niyang ang taong nagsalita ay si Shu Chanjiao, at sa paligid dito, maraming mga batang henyo mula sa panlabas na lungsod, tulad ni na Feng Wuyong, Gu Huazang at iba pa. Sa sandaling ito, ang dalawa ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at bigla, isang nakakatakot na lamig ang kumalat mula sa katawan ni Shu Chanjiao. Sino ba ang inaakala kong ako? Ikaw pala. Malamig na umungol si Shu Chanjiao, na nagparamdam sa lahat ng intensyon sa pagpatay sa kanya. Para kay Yehan, ang ilan sa mga tao rito ay pamilyar sa kanya, at ang ilan ay hindi pamilyar sa kanya. Gayunpaman, ang labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan niya at ni Gu Huazang ay kumalat na sa panlabas na lungsod na ito. Ngayon maraming tao sa panlabas na lungsod na ito ang nakakaalam na ang taong pumatay kay Gu Moyang ay dumating sa lungsod ng imperyo, at sisimulan ni Gu Huazang ang isang labanan sa kanya. Isang labanan ng buhay at kamatayan upang maghayganti kay Gu Moyang. Tungkol sa labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan ni Yehan at Gu Huazang, walang sino man ang umaasa sa kanya, dahil alam ng lahat na ang binata na pumatay kay Gu Moyang ay bagong nakarating lamang sa tuktok, at si Gu Huazang ay nasa kalagitnaan na ng yugto ng kaharian ng makalangit na tao. Pamilyar ba ako sa iyo? Sa sandaling ito, tiningnan ni Yehan si Shu Chanjiao at magaan na sumagot.
Nang marinig ito, nakita kong tiningnan ni Feng Wuyong si Ye Hanhan habang ang kanyang malaking tiyan ay umiiling at malamig na sinabi, dahil hindi ka pamilyar sa akin, magmadali ka at umalis, at habang mayroon ka pang ilang araw na mabubuhay, maaari mong tangkilikin ang tanawin ng lungsod ng imperyo, marahil pagkatapos ng 3 araw, sa entabladong iyon ng buhay at kamatayan, magiging bangkay ka na. Nang marinig ang mga salita ni Feng Wuyong, patag na sinabi ni Ye Han, kaya, sa tingin mo ba ay hindi ako makakaligtas sa mga kamay ni Guo Huazang? Kahit na mabuhay ka nang hindi sinasadya, ako, Feng Wuyong, ay papatayin kita gamit ang aking sariling mga kamay. Nang marinig ito, sinabi ni Guo Huazang na may intensyon sa pagpatay sa kanyang mukha, Feng Wuyong, ang taong gusto kong patayin ay hindi mo na kailangang gawin. Ang pagpatay sa kanya ay hindi mas mahirap kaysa sa pagpatay sa isang langgam. Pagkatapos ng 3 araw, tiyak na papatayin ko siya, ilagay ang kanyang ulo bilang parangal sa espiritu ni Muyang sa langit. Hehe, hindi ko inaasahan na ang tiwala ng inyong dalawa ay napakalakas. Mahinang ngumiti si Yehan, gayunpaman, sa palagay ko ay mas mabuting isave ito hanggang sa magawa mo na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi mapigilan ni Ziya Hanyo na tumingin kay Yehan ng higit pa sa tore na iyon. Ang taong ito, sa kanyang hitsura lamang, ay isang bihirang gwapong binata. Nakakaawa na ang kanyang lakas ay medyo mahina. Laban kay Guo Huazang, wala talaga siyang tsansa na manalo. Sa paligid, ang mga nangiinis na titig ay isa-isang nahulog kay Yehan, nagyayelong malamig. Kabanata 1373. Hehe, isa talaga siyang mapagmataas na lalaki. Sa oras na ito, isang binata ang bahagyang tumingin kay Yehan, at pagkatapos ay nakangiting sinabi niya, gayunpaman, pumunta tayo rito para sa isa pang paligsahan ngayon, hindi na kailangang masiraan ng loob ng mga taong walang kaugnayan, binibilang ang oras, sina Daotong at Kuyuan ay dapat na nandito na. Nang marinig ito, ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nagpakita ng isang ekspresyon ng pag-asa. Ngayon sa Chuang Lake, sina Daotong at Kuyuan ay magsisimula ng isang paligsahan sa tuktok sa mga nakababatang henerasyon, kahit na ang balitang ito ay hindi pa naipapakalat sa lungsod ng imperyo. Ikalat ang salita, ngunit ang lahat ng dapat makakaalam ay alam ito. Halimbawa, si Ziya Hanyo, Feng Wuyong, Guo Huazang at ang iba pa na nakasuot ng puting damit ay narito para dito. Daotong at Kuyuan. Nang marinig ang mga salita ng binata, ang mga mata ni Yehan ay kumislap. Nang dumating siya sa lungsod ng imperyo kahapon, narinig ni Yehan ang mga taong nagbanggit ng 2 taong ito. Gayunpaman, kahit na iniulat na si Kuyuan ay hamon kay Daotong, walang nakakaalam ng eksaktong oras ng kanilang labanan. Hehe, gusto ni Kuyuan na hamanin si Daotong. Mukhang sa panahong ito ng pag-atres, ang kanyang Hongyuan swordsmanship ay dapat na napabuti na. Mahinang ngumiti si Batuo Liuyon, at may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Sinabi ni Guo Huazang, kahit na ang Hongyuan swordsmanship ni Kuyuan ay napakalakas, ang Iron Arm Fist ni Daotong ay kilala bilang ang pinakamakapangyarihang kamao ng nakababatang henerasyon sa lungsod ng imperyo. Kahit na natalo ni Prinsipe Chu Huya si Daotong noon, ngunit kahit na ang kamao ni Daotong ay hindi masisira, ang kanyang kamao, sa mga nakababatang henerasyon sa lungsod ng imperyo, natatakot akong walang sino man ang makakabasag nito. Kung ang kamao ni Daotong ay talagang hindi masisira, malalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin dito. Walang pakialam na sinabi ni Xu Chanjiao. Hoy, Miss Hanyu? Hinamon ni Kuyuan si Daotong, hindi ko alam kung anong tsansa sa tingin mo ang mananalo si Kuyuan sa labanang ito sa kanilang dalawa. Sa sandaling ito, ngumisi si Feng Wuyong kay Ziya Hanyu na nasa balkonahe, at nagtanong, na nagdulot ng pagbagsak ng mga mata ng iba kay Ziya Hanyu. Gaano kalakas si Ziya Hanyo, sa katunayan, walang nakakaalam sa buong lungsod ng imperyo, maging sa pamilya Ziya. Sa mga masters, ang lakas ni Ziya Hanyo ay walang eksaktong ranggo. Bukod pa rito, kahit na sina Feng Wuyong at ang ibang mga henyo sa lungsod ng imperyo ay mapagmataas sa lahat, ngunit para kay Ziya Hanyo, ang mga young masters na ito sa lungsod ng imperyo ay karaniwang magalang sa kanya, dahil ang kalaban ay hinirang na ng Prinsipe Chu Huya babae. Sa pribado, maraming tao ang tumatawag sa kanya na prinsesa, kahit na ang mga may ibang iniisip tungkol kay Ziya Hanyo ay hindi nangangahas na isipin siya. Ang pagkuha ng atensyon ni Ziya Hanyo ay parang pagnanakaw sa sulok ng pader ni Prinsipe Chu Huya. Sa lungsod ng imperyo, sino ang may lakas ng loob? Nang marinig ang sinabi ni Feng Wuyong, patag na sinabi ni Ziya Hanyo, hindi maganda ang paghatol, sa palagay ko ay malalaman lamang natin pagkatapos nilang lumaban.
Sa oras na ito, nang pinag-uusapan ng mga tao rito ang labanan ni na Daotong at Kuyuan, sa lawa na hindi kalayuan, ang isang patag na bangka ay nagmamaneho sa lawa na parang isang matalas na espada, at ang bilis ay napakabilis. Ang dalawang figure ay nakatayo ng matangkad at tuwid, mayabang. Haha, Ice Cube, mukhang hindi lang tayo ang nakakuha ng balita. Sa dulo, ngumisi si Xiao Yuangang. Malamig na sumagot si Leng Xingmo, sa tingin mo ba ang lahat ng iba pa ay kasing tanga mo? Wala akong pakialam sa iyo dahil sa patas na mukha ni Kuyuan at sa tunggalian ni Daotong ngayon. Sumungkit si Xiao Yuangang ng malamig na mga mata at sinabi, lahat ng taong ito ay dumating na, at hindi pa sila lumilitaw. Si Leng Xingmo at Xiao Yuangang. Habang tinitingnan ang dalawang binata na nakatayo sa dulo, ang mga mata ni Feng Wuyong ay isa-isang nahulog sa kanila, at ang kanilang mga mata ay bahagyang nagtipon. Sa lahat ng mga young master sa lungsod ng imperyo, maaari silang hatiin sa 3 antas. Natural, si Chu Wuya ang nakatayo sa tuktok. Nag-iisa siyang nagpigil sa lahat ng mga henyo sa lungsod ng imperyo at nakatayo sa tuktok. Ang pangalawang antas ay sina Daotong, Kuyuan, Leng Xingmo, Xiao Yuangang at iba pang mahuhusay na masters. At ang ikatlong antas ay natural sina Ru Fengwuyong, Gu Huazang, Batuo Liuyon, Xu Chanzhou at iba pa. Tungkol kay Zia Hanyu na nakasuot ng puti at natatakpan ng nyebe, dahil walang nakakaalam ng kanyang lakas, mahirap matukoy ang kanyang posisyon. Hehe, mukhang hindi pa huli ang pagdating ko. Sa oras na ito, habang dumating sina Leng Xingmo at Xiao Yuangang, isang marangyang bangkang kahoy ang unti-unting dumating na nagmamaneho sa lawa, at sa ibabaw ng marangyang bangkang kahoy na iyon, mayroon ding dalawang makapangyarihang figure na nakatayo sa ibabaw nito. Sa mga kabataan, ang isa sa kanila ay nakasuot ng gintong balabal, na may gwapong mukha, at ang kanyang buong katawan ay puno ng walang kapantay na aura, na isang likas na karangalan na hindi maaaring baliwalain. Sa tabi ng binata na nakasuot ng gintong balabal, may isa pang binata na nakasuot ng puti na may hangin ng pagmamataas, at ang lalaking ito ay si Li Chenfeng na nagpapahiya kay Yehan sa harap ng Yinyang Underground Palace. Ang ikatlong prinsipe na si Chu Wuzhen, at ang lalaking iyon na si Li Chenfeng. Nang makita ito, maraming tao ang bahagyang nagulat. Ang paligsahan ni na Daotong at Kuyuan ay nagdala pa nga ng ikatlong prinsipe na si Chu Wuzhen dito manood ng labanan. Si Chu Wuzhen, kabilang din siya sa pangalawang antas ng henyo na master, anuman ang kanyang katayuan o ang kanyang lakas, hindi ito maaaring baliwalain ng mga tao. Sa ilalim ng titig ng lahat, ang dalawang bangkang kahoy ay unti-unting dumating, at sa wakas ay dumating sa harap ng lahat. Nang makita ito, sina Feng Wuyong, Gu Huazang at ang iba pa ay yumuko sa kanilang mga kamay kay Chu Wuzhen. Ang katayuan ng kalaban ay ang prinsipe, at maaari lamang nilang tingalin siya anuman ang kanyang katayuan o lakas. Hehe, hindi na kailangang magpakumbaba. Magaan umiti si Chu Wuzhen, at ang kanyang marangal na ugali ay nagbigay din sa mga tao ng isang uri ng madaling lapitan na pakiramdam, na parang wala siyang hangin ng isang prinsipe, at madaling makalapit sa iba. Kabanata 1374. Sa oras na ito, habang sinusuri ni Yehan ang ikatlong prinsipe na si Chu Wuzhen, isang mahigpit na titig ang unti-unting bumagsak sa kanya. Si Li Chenfeng iyon. Tungkol kay Yehan, hindi rin masaya si Li Chenfeng sa pagtingin sa kanya. Kung hindi dahil sa pagpigil ni Leng Xingmo noong nakaraan, pinatay na sana niya si Yehan. Gayunpaman, nang bumagsak ang titig ni Li Chenfeng kay Yehan, si Leng Xingmo, na may suot na espada sa kanyang baywang, ay naglakad-lakad sa ere sa itaas ng lawa, at sa wakas ay bumaba sa bangkang kahoy ni Yehan. Hinadlangan nito ang paningin ni Li Chenfeng. Nang makita ito, nanigas ang mga mata ni Li Chenfeng, at isang malamig na tingin ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang pagkilos ni Leng Xingmo ay nakakuha rin ng atensyon ng iba. Ang kanyang pagkilos ay walang alinlangang upang ipakita sa iba na ang mga tao sa bangkang iyon ay may malalim na ugnayan sa kanya, kaya si Chu Wuzhen ay sumulyap sa taong nakatayo kay Leng Xingmo. Si Yehan sa tabi niya ay may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Narinig ko na pumayag ka sa labanan ng buhay at kamatayan ng pamilya Gu. Tanong ni Leng Xingmo kay Yehan. Nang marinig ito, ikinumpas ni Yehan ang kanyang mga balikat at nakangiting sinabi, mayroon nga talagang ganitong bagay. Mahinang tumango si Leng Xingmo, at sinabi, may humiling sa akin na sabihin sa iyo ang isang bagay, bagong dating ka lang sa lungsod ng imperyo, at kung gusto mong makakuha ng matibay na paninindigan dito, kailangan mong patayin ang mga taong dapat patayin, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Nang marinig ito, nagulat ang mga tao sa paligid.
Kung ang mga salita ay nagmula sa ibang mga tao, ang mga tao rito ay hindi magiging ganoon nakagulat, ngunit ang taong iyon ay may malamig na mga mata na nagdudulot sa mga tao na mag-isip ng ibang tao. Sa sandaling ito, lumiit ang mga mata ni Yehan. Kung siya ay ganoon ka makapangyarihan, sino ang nasa likod nito? Paano siya nang ahas na maging ganoon katapang? Bukod pa rito, ayon sa kahulugan, sinadyang pinakiusapan ni Leng Xingmo si Leng Xingmo na sabihin ang pangungusap na ito para marinig ng iba. Ang mga salita ni Leng Xingmo ay nagdulot ng pagtitigil sa mga mata ng mga nakarinig ng mga salitang ito, lalo na sina Li Chenfeng, Feng Wuyong at Guo Huazang. Lahat sila ay napupuot kay Yehan. Ang mga salita ni Leng Xingmo ay nagdulot sa kanila na maging maingat. Sa Marangyang Bangka, ang ikatlong prinsipe na si Chu Huazhen ay muling tumingin kay Yehan. Ang kanyang nakangiting mukha ay nagpapahirap na makita kung ano ang iniisip niya. Si Zia Hanyu, na nakasuot ng puti at natatakpan ng nyebe, ay nagbigay din ng higit na pansin. Sa mga mata ni Yehan, ang binatang ito na nasa top-heavy state ay talagang nagpagsalita para sa kanya si Leng Xingmo, na sapat na upang mapagan ang loob ng mga taong tulad nila. Gayunpaman, nang ang mga iniisip ng mga taong ito ay magulong, ang mga susunod na salita ni Leng Xingmo ay agad na nagdulot ng pagkislap ng kaunting lamig sa mga mata ni Li Chenfeng, Gu Huazang, at Feng Wuyong. Gayunpaman, sinabi rin ng taong iyon na kung may mangyari sa iyo kung hindi ka sapat na malakas, hindi mo masisisi ang iba. Lumingon si Leng Xingmo at tiningnan si Yehan ng may kalahating ngiti, isang bihirang gun ang lumitaw sa kanyang malamig na mukha. Kahit na ang ngiti ay panandalian, nagulat nito ang mga nakakakilala kay Leng Xingmo. Sok-sok! Ang ice cube na ito ay kayang tumawa. Ngumisi si Xiao Yuangang. Nang marinig ito, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay kumunot. Ito ang huling salita, at ang nauna ay parang wala namang sinasabi. Gayunpaman, ayaw umasa ni Yehan sa sinuman, at ang tunay na kakayahan ay ang paggawa ng isang piraso ng langit gamit ang kanyang sariling kakayahan. Ngumiti si Yehan, at sinabi kay Leng Xingmo, sa palagay ko nahulaan ko na kung sino siya, pasalamatan mo siya para sa akin, bibisitahin ko siya mismo kapag may pagkakataon na ako. Tumango si Leng Xingmo, at sinabi, matagal ka na niyang hinihintay, sana ay hindi mo siya bibiguin. Nang nag-uusap ang lahat, ang isa sa mga pangunahing tauhan na hinihintay nila ay sa wakas ay dumating. Sa itaas ng Chuang Lake, isang itim na anino ang dumating na nakasakay sa hangin. Ang kanyang bilis ay hindi mabagal o mabilis, at dumaan siya sa kawalan. Ang kanyang paglitaw ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid ng Chuang Lake. Si Daotong iyon, lumitaw siya sa Chuang Lake. Maraming tao ang nagulat na tumingin pataas at tumingin sa binata. Sina Yuan at Daotong ay magsisimula na ng isang paligsahan dito. Walang nakakaalam pa. Ang paglitaw ni Daotong ay nakakuha rin ng atensyon ng mga taong tulad ni Chu Huazhen. Kahit na ang binata na dumating sa pamamagitan ng hangin ay minsang natalo ng prinsipe na si Chu Huya, hindi siya dapat maliitin. Bilang karagdagan, ang nakababatang henerasyon ay wala pang nakakatalo sa mga Isle Masters. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog din kay Daotong. Ang taong ito ay mukhang ordinaryo, na may mukha ng isang karakter na Chino. Mukhang napaka-ordinaryo niya. Kung ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay itinapon sa karamihan, walang makakapansin sa kanya. Ito lang ay sa ordinaryong mukha na ito, malabo, mayroong isang kalmado at kalmadong ugali na kasing tigas ng isang bundok, na parang ang binatang ito ay kayang maging kalmado sa anumang bagay. Ang pagdating ni Daotong ay nagdulot sa lahat na napansin siya sa Chuang Lake na titigan siya. Ang katayuan ng kalaban sa mga nakababatang henerasyon sa lungsod ng imperyo ay pangalawa lamang sa prinsipe na si Chu Huya. Hoy, ang lalaking ito na si Daotong ay nandito na, at ngayon ang batang si Ku Yuan ay nawawala. Nang makita si Daotong na nakatayo sa kawalan, ngumisi si Xiao Yuangang, at ang kanyang buong katawan ay puno ng espiritu sa pakikipaglaban, at mayroong isang puwersang sumisingit. Ang enerhiya ng espada ay tumagas, si Xiao Yuangang, na isang young master din ng pangalawang antas, ay natural na walang takot, nais ding hamanin si Daotong, ngunit ang labanang ito ay hindi na magiging malayo, ang ikalawang pag-ikot ng digmaan ng 10 dinastiya ay magsisimula ang araw ay ang araw na magkukompetisyon sila. Gayunpaman, nang ang mga salita ni Xiao Yuangang ay bumagsak, isang malaking bangkang kahoy ang naglayag sa lawa. Ang bangkang kahoy na iyon ay napakalaki na kayang magkasya ng 10 o 20 tao, nakatayong isa-isang mga batang figure. Sa harap ng bangkang kahoy, 2 kabataan ang magkatabing nakatayo, at ang iba ay nakatayo sa likuran nila. Hehe, nandito na sina Ko Yuan at Hansito.
Mahinang ngumiti ang ikatlong prinsipe na si Chu Wazan, at ang mga mata ng lahat ay isa-isang nahulog sa bangkang kahoy. Ang dalawang kabataang magkatabing nakatayo sa harap ng bangkang kahoy ay sina Ko Yuan at Han Sito, at ang grupo ng mga tao sa likuran nila ay nagmula sa buong dakilang dinastiyang Chu. Sina Ye Han at Mo Feiwo ay nakakita rin ng isang pamilyar na figure sa grupo ng mga tao. Si Yu Wenlai, talagang napunta siya sa lungsod ng imperyo, at nakisama pa sa mga taong tulad ni Ko Yuan at Han Sito. Sa katunayan, hindi alam ni Ye Han na ang mga henyo sa lungsod ng imperyo ay nahahati rin sa mga paksayon. Sa mga ito, sina Prinsipe Chu Wuya at ikatlong Prinsipe Chu Wazan ay magkatabi. Halimbawa, sina Ko Yuan at Han Sito ay kabilang sa paksayon ni Prinsipe Chu Wuya, at dahil sa lahat si Yu Wenlai ay natural na kabilang sa paksyong ito. At si Li Chenfeng ay kabilang sa panig ni Chu Wazan. Tungkol naman sa ibang mga tao, tulad ni Leng Xingmo, Xiao Yuangang, at Dao Tong, sila ay mga taong walang paksayon, at hindi sila magpapasakop sa sinuman. Siyempre, sina Ru Feng Wuyong, Gu Huazang, Batuo Liuyon, Xu Chanzhou at ang iba pa ay pawang mga target ng dalawang paksyong ito. Kahit na si Chu Wuya ay itinalaga na bilang prinsipe, paano naman si Chu Wazan na hindi mababa ang talento at katayuan? Magiging handa ka ba? Kabanata 1375. Si Ko Yuan ay may gwapong hitsura at payat na katawan. Ang kanyang mukha ay parang itlog na nahubaran na ng balat. Natatakot akong magdudulot ito ng inggit sa maraming babae sa kanyang mukha. Hindi katakataka na tatawagin siya ni Xiao Yuangang na isang batang lalaki. Dao Tong, maaga ka. Sa ilalim ng titig ng lahat, naglakad si Ko Yuan at tumayo sa tapat ni Dao Tong sa kawalan. Nang marinig ito, nakita kong si Dao Tong, na mariing nakapikit ang mga mata, ay dahan-daang iminulat ang mga ito, at isang nakakatakot na kumpiyansa ang kumislap sa kanyang kalmadong mukha. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay parang isang di nakikitang puwersa mula sa langit at lupa. Ko Yuan, hamanin mo ako, wala kang pag-asang manalo. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga tao sa mundo ay lumiit ang kanilang mga mata. Napakakatakot na kumpiyansa, ang ganitong uri ng kumpiyansa ay nagdulot ng presyon sa maraming tao. Talaga, isang mahigpit na tingin ang kumislap sa gwapong mukha ni Ko Yuan, at ang kanyang buong katawan ay puno ng espiritu sa pakikipaglaban, at sinabi niya, Dao Tong, huwag masyadong maging kumpiyansa, mag-address ng isang buwan, talagang iniisip mo na ako, Ko Yuan, ay hamon sa iyo. Ang dami mong sinasabi, isang galaw lang ay sapat na para matalo ka. Ang ekspresyon ni Dao Tong ay nanatiling kalmado, ngunit ang mga salitang iyon ay nagdulot sa mga tao ng walang kapantay na pagmamataas, na kumalat sa Chuang Lake, na nagdudulot sa mga tao ng pakiramdam na stressed. Habang bumabagsak ang tinig, ang aura mula sa katawan ni Dao Tong ay kumalat sa langit at lupa, na nagdulot sa lawa na gumigiling sa simoy ng hangin na tumigil sa sandaling ito, at ang aura na pag-aari ni Dao Tong ay kumalat ng labis sa pagitan ng langit at lupa. Napakalakas! Sa sandaling ito, nadama ang aura ni Dao Tong, maging ang mga mata ni Leng Xingmo ay naging seryoso. Talunin mo ako gamit ang isang galaw, Dao Tong, malalaking salita. Kahit na ikaw ay walang kapantay, ngayon ako, Ko Yuan, ay hahayaan kang matalo sa Chuang Lake na ito. Sa pagitan ng langit at lupa, isang gumugulong at walang pakialam na tinig ang nagmula sa bibig ni Ko Yuan, at sa isang iglap bigla, hinugot ng kalaban ang kanyang espada, at ang espada sa kanyang baywang ay hinugot, na parang isang kidlat na kumislap sa Chuang Lake. Hong Yuan swordsmanship galit na dragon mula sa kailaliman. Sa itaas ng langit, ang nakakatakot na swordsmanship na iyon ay lubhang nakakatakot. Nang hilahin ni Ko Yuan ang kanyang espada, tila may isang nakakatakot na galit na dragon na umuungal patungo kay Dao Tong sa pagitan ng langit at lupa. Madaling pinunit ng espadang iyon ang kawalan. Ito ang huling galaw ng swordsmanship ni Hong Yuan. Mukhang ang swordsmanship ni Ko Yuan ay talagang napabuti na sa pag-atres nitong isang buwan. Naisip ng lahat sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa harap ng lubhang nakakatakot na espada ni Ko Yuan, ang kalmadong mukha ni Dao Tong ay hindi nagbago, ang kanyang mga kamao ay dahan-daang nakakuyom, at isang makapal at mabangis na amoy ang kumalat sa oras na ito, na parang ang kamao ni Dao Tong ay may timbang na 10-10 milyong katay sa sandaling ito, at kayang patayin ang lahat sa mundong ito. Ko Yuan, natalo. Isang kalmadong tinig ang nagmula sa langit. Sumuntok si Dao Tong. Ang kanyang suntok ay simple at walang pagpapanggap, ngunit ang kapangyarihan ay nakakagulat. Sa ilalim ng titig ng mga matang iyon, ang suntok ni Dao Tong ay parang isang sirang kawayan. Matapos malaman ang swordsmanship ni Ko Yuan, ang kanyang mga kamao ay mas nakakatakot pa kaysa sa espada ni Ko Yuan.
Ang ganitong uri ng matinding pagbomba ay walang pagpipigil at hindi matatalo. Boom! Sa sumunod na sandali, ang katawan ni Kuyuan ay tila tinamaan ng husto, isang nakakatakot na kaputian ang lumitaw sa kanyang gwapong mukha, nagsuka siya ng dugo, at nahulog patungo sa Chuang Lake. Sa ibabaw ng Chuang Lake, habang pinapanood si Kuyuan na nahuhulog sa Chuang Lake na parang tinamaan ng husto, sa sandaling ito, ang mga taong nakakita sa tagpong ito ay lahat ay naantig. Kasing lakas ni Kuyuan, hindi niya man lang napigilan ang galaw ni Daotong. Isang ekspresyon ng malalim na pagkamangha ang dumaan sa mga mukha ng lahat, maging para sa isang young master na tulad ni Leng Xingmo, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Kahit na maraming tao ang humula na mabibigo si Kuyuan sa paghamon kay Daotong, walang nag-isip na mabibigo siya. Si Kuyuan ay talagang hindi nahuli ang galaw ni Daotong, ang kapangyarihan ng suntok na iyon ay sapat na upang gulatin ang lahat ng mga henyo sa lungsod ng imperyo. Sa sandaling ito, ang nakakapanghinayang na suntok ni Daotong kanina ay nasa isipan pa rin ng lahat. Kahit na hindi nila naranasan ang suntok na iyon ng personal, ang momentum ay sapat na upang maalog ang isipan ng mga tao. Natalo niya si Kuyuan gamit ang isang galaw, kaya bakit kumakain ng pampasabog si Daotong? Hindi, kahit na ang Hongyuan swordsmanship ni Kuyuan ay napabuti na, ang Iron Arm Divine Fist ni Daotong ay napabuti na rin. Natatakot akong umabot na ito sa punto ng kawalan ng kakayahan. Posible na ang chismis na ang Iron Arm God Fist ni Daotong ay gawa sa Leian. Ang unang hakbang ay kailangang patigasin ng Leian sa loob ng 9 na araw at 9 na gabi, at ang pangalawang hakbang ay kailangang dalisean sa Leian sa loob ng 7 hanggang 40 taon. 9 na araw, ang ikatlong hakbang ay mas nakakatakot pa, kailangan itong patigasin sa loob ng 79 at 81 araw. Ang Leian ay isang nakakatakot na pag-iral. Katumbas ito ng Leiwo. Ang mga ordinaryong tao ay hindi nangangahas na hawakan ito. Paano nila magagamit ang Leian para magsanay? Ang halimaw na si Daotong lamang ang nangahas na gawin ito. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga nagulat na titig ay nakatitig kay Daotong sa itaas ng Chuang Lake. Ang labanan sa pagitan niya at ni Kuyuan ay natapos gamit ang isang galaw lamang, na talagang nakakagulat at hindi man lang naisip. Napakakatakot na lalaki, natalo si Kuyuan gamit ang isang galaw lang. Mukhang ang kanyang Iron Arm God Fist ay talagang mahirap basagin. Nagulat ang ekspresyon ni Hansito. Si Kuyuan, na natalo sa suntok ni Daotong, ang lumabas, ang kanyang mukha ay mapotla, at tinitigan niya si Daotong sa ere ng may madilim na mga mata. Ang kanyang lakas ay pinatibay na, ngunit ang distansya sa pagitan niya at ni Daotong ay tila lumalayo ng palayo. Ang mas malayo sa iyo, ang mas malaki ang pagkatalo mo. Gayunpaman, sa ilalim ng titig ng lahat, matapos matalo si Kuyuan, si Daotong ay nag-iisa nang umalis nang hindi nakikipag-usap sa sinuman, at may isang tao lamang sa lungsod ng imperyo na kayang gawing kalaban si Daotong. Sina Kuyuan at siya ay hindi man lang nasa parehong antas. Ginamit ni Kuyuan ang kanyang sarili bilang layunin upang higaitan, ngunit ang layunin ni Daotong ay si Chu Wuya. Ang mga kalaban na pinili nila ay magkaiba, at ang kanilang mga pagsisikap ay itinalaga na magkaiba. Habang tinitingnan ang likod ni Daotong, nagulat si Yehan. Ang tagpo kanina ay nagdulot sa kanya na hindi makalma ng matagal. Bukod pa rito, si Daotong ay napakakatakot. Pagkatapos, gaano kalakas si Chu Wuya na minsan siyang natalo. Matapos umalis si Daotong, si Kuyuan ay natural na umalis kasama ang isang bangkang puno ng mga tao, at wala na siyang mukha para manatili pa. Orihinal na, hinamon niya si Daotong ngayon dahil gusto niyang higaitan ang lahat ng isang biglaan at maging mas mababa kay Chu Wuya, ngunit sayang, ang ideya ay maganda, ngunit ang katotohanan ay malupit. Kabanata 1376, isang kahangahangang labanan. Mukhang mas mahirap pa para sa atin na higaitan si Daotong. Ngumiti si Chu Wuzhen. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumango ang lahat. Mas malakas pa kaysa sa suntok ni Daotong kanina, natatakot akong walang sino man dito ang makakasunod. Malamig na sinabi ni Leng Xingmo, mukhang kailangan nating magpatuloy na magsikap, kung hindi, ang distansya sa pagitan natin at nila ay lalayo ng lalayo lamang. Hehe, lahat? Tapos na ang kaguluhan. Si Wuzhen ay mauuna na. Sa loob ng ilang araw, maghahanda ang prinsipe ng isang piging sa Monster Forest. Ang imbitasyon ay ibibigay sa oras na iyon. Sana ay makadalo kayo. Tumingin si Chu Wuzhen sa mga taong nasa paligid niya, at nakangiting sinabi. Ngumiti si Batuo Liuyon at sinabi, imbitasyon ito ng ikatlong prinsipe, syempre ay hindi natin ito palalampasan. Hehe, kung gayon ay hihintayin ka ni Wuzhen sa Monster Beast Forest. Magpapalam na kami.
Matapos magsalita, ang bangkang kahoy ni Chu Huazhen ay unti-unting lamlayo sa lawa. Bago umalis, malamig na ngumiti si Li Chenfeng kay Yehan. Yehan, aalis na rin ako. Manunood din ako ng labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan ninyo at ni Gu Huazang. Sana sa entabladong iyon ng buhay at kamatayan, magiging isang blockbuster ka at hindi malilimutan. Tumingin si Leng Xingmo kay Yehan at sinabi. Nang marinig ito, sumulyap si Yehan kay Gu Huazang at sinabi niya kay Leng Xingmo, ang entablado ng buhay at kamatayan ay magiging unang labanan ng katanyagan ni Yehan sa lungsod ng imperyo. Sige, hihintayin ko at makikita ko ang araw na iyon. Matapos sabihin ito, ang mga mata ni Leng Xing ay lumipat mula sa lawa at nawala ng walang bakas sa isang iglap. Sikat sa lungsod ng imperyo. Panaginip, makikita ko kung sino ang magtitipon ng iyong katawan kapag dumating na ang oras. Malamig na umungol si Gu Huazang, tinatitigan si Yehan ng may madilim na mga mata na nagpapakita ng isang malamig na intensyon sa pagpatay. Sinabi ni Yehan, Gu Huazang, ako ba, Yehan, ay mahuhulog sa entablado ng buhay at kamatayan o magiging sikat sa lungsod ng imperyo. Maaari nating hintayin at makita. Ang mga mata ni Yehan ay dahan-daang dumaan sa mga nang-iinis na mukha sa harap niya, pagkatapos ay kumaway siya sa bangkiro at nagmaneho pabalik. Dahil nang ahas siyang lumaban, hindi matatakot si Yehan kay Guhua Tibetan. Nang makita ito, sina Gu Huazang, Feng Wuyong, Xu Chanzhou at ang iba pa ay tinitigan ang likod ni Yehan ng walang pakialam. Kung ang relasyon ni Yehan at Leng Xingmo ay hindi malinaw, hindi nila matitiis ang isang outsider na maging ganoon kawalang haba sa harap nila ay pinatay na sana nila siya noon pa man. Kuya Ye, ang pagdaan mo kanina ay kahanga-hanga. Sa pagbabalik sa restaurant, sinabi ni Mo Feiwo na may paghanga. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, iyon ay isang napakamakapangyarihang lalaki nga, natatakot akong si Chu Wuya lamang ang makakatalo sa kanya sa buong lungsod ng imperyo. Hinawakan ni Mo Feiwo ang braso ni Yehan at sinabi, Kuya Ye, naniniwala ako na isang araw ay magiging kasing galing mo sila, o mas malakas pa sa kanila. Para kay Yehan, ang babaeng ito ay palaging may kakaibang kumpiyansa, na parang walang anumang bagay sa mundong ito na hindi kayang gawin ni Yehan. Matapos bumalik sa restaurant, pumasok si Yehan sa isang saradong estado. Ang mga taong nakilala niya sa Chuang Lake ngayon ay nagdulot ng presyon kay Yehan, maging si Daotong Kuyuan, o maging si Chu Huazhen. Lahat ay nagdulot ng presyon kay Yehan, hindi pa banggitin si Chu Wuya na nasa itaas nila. Gusto ni Yehan na makalapit sa mga taong ito. Ang lungsod, isang lugar na puno ng mga masters, ay nakakuha ng paninindigan. Sa mga sumunod na araw, maliban sa pagbaba para kumain kasama si Mo Feiwo, si Yehan ay halos nanatili sa bahay, nagsasanay sa kanyang silid buong araw, at hindi ginambala ni Mo Feiwo si Yehan, ang buhay at kamatayan ni Gu Huazang. Ang labanan ay malapit na, kahit na hindi natatakot si Yehan, ngunit kung kaya niyang dagdagan ang kanyang lakas ng isang punto, ang distansya sa pagitan niya at ng mga nangungunang Young Masters sa lungsod ng imperyo ay mapapaikli ng isang punto. Lumilipad ang panahon, at ikatlong araw na mula nang dumating sina Yehan at Mo Feiwo sa lungsod ng imperyo. Kinaumagahan ng araw na ito, sa silid ng restaurant, dahan-daang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Matapos magsanay sa nakalipas na ilang araw, naramdaman niya na ang kanyang lakas sa tuktok ng jogging ay lumalakas ng lumalakas. Kailangan niya lamang ng isang pag-atres upang makapasok sa langit ang sangkatauhan ay isang simoy ng hangin. Ang araw na ito ay ang araw din na nagpasya sina Gu Huazang at Yehan na lumaban hanggang kamatayan. Ang Terrace of Life and Death ay matatagpuan sa isang parisukat na hindi kalayuan sa pintuan ng lungsod ng imperyo. Ang pag-iral ng platform ng buhay at kamatayan na ito ay kasing haba ng kasaysayan ng dakilang dinastiyang Chu. Sa buong kasaysayan, hindi mabilang na mga tao ang namatay sa platform ng buhay at kamatayan na ito. Masasabi na ito ay isang battle platform na lumunok ng dugo ng maraming practitioner. Kinakatawan nito ang kasamaan at masamang pangitain, hanggat ang mga taong naglalakad sa battle platform na ito, ang isa sa kanila ay tiyak na mamamatay dito, walang exception. Sa araw na ito, maraming cultivator mula sa lungsod ng imperyo ang nagtipon na sa paligid ng sinaunang battle platform na ito. Tungkol sa labanan ng buhay at kamatayan ni Gu Jiago Huazang at ng binatang dumating sa lungsod ng imperyo, sa panlabas na lungsod na ito, matagal ng chismis. Bukod pa rito, matapos malaman na ang lakas ng binata ay nasa tuktok lamang, maraming tao ang gustong malaman kung ang binata ay may 3 ulo at 6 na braso. Gamit ang ganitong lakas, nang ahas siyang pumayag sa labanan ng buhay at kamatayan ni Gu Huazang.
Sa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng tao, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay napakalaki, ang pagpayag sa labanan ng buhay at kamatayan ni Guo Huazang, kahit na ano pa ang tingin mo, ay humihingi ka ng isang kamatayan. Sa itaas lamang ng parisukat kung saan ang mga ulo ng mga tao ay umiiling, sina Yehan at Mo Feiwo ay dumating. Ang kanilang pagdating ay parang dalawang patak ng tubig nang hindi nakakaakit ng atensyon ng iba. Dumating sila sa harap ng karamihan at binigyan ang platform ng buhay at kamatayan ng pagtitig. Sa oras na ito, si Guo Huazang ay hindi pa dumating, ngunit ang ilang mga young masters mula sa panlabas na lungsod ay dumating na. Tulad ni na Feng Wuyong, Xu Chanzhao, Batuo Liuyon, at maging ang ilang mga bagong mukha na hindi pa nakita ni Yehan noon. Narinig ko na ang mga pumayag sa labanan ng buhay at kamatayan ni Guo Huazang ay nagtipon sa tuktok. Talagang hindi ko alam kung saan nakuha ng lalaking ito ang lakas ng loob na pumayag sa labanan ng buhay at kamatayan ni Guo Huazang. Hehe, marahil ay isang baguhan ka lang at dumating ka lang sa lungsod ng imperyo na ito at gusto mong gamitin ang katanyagan ng ibang tao upang gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Isang jogging pick ang gustong samantalahin ang katanyagan ni Guo Huazang, hindi ba ito humihingi ng kamatayan? Kabanata 1377. Tingnan natin, marahil may isa pang dugo ng practitioner sa battle stage ngayon, ngunit maraming tao dito ngayon, halos lahat ng mga young masters mula sa 18 pamilya sa panlabas na lungsod ay dumating na. Nang marinig ang mga tinig na nagmumula sa paligid niya, kinuskos ni Yehan ang kanyang ilong at mahina siyang ngumiti. Mukhang walang sino man sa buong panlabas na lungsod ang talagang gusto sa kanya. Miss, mayroong bang anumang sulit na bigyang pansin sa panlabas na lungsod na ito? Hindi ba ito ang isang taong hindi alam ang taas ng langit at lupa ay pumayag sa labanan ng buhay at kamatayan ni Guo Huazang? Walang paliwanag na sinabi. Nang marinig ito, tiningnan ni Zia Hanyo ang platform ng buhay at kamatayan sa parisukat, at magaan niyang sinabi, bigla na lang akong nainteresado sa kakaibang binatang iyon, at gusto kong makita kung may kaugnayan siya sa iyon, sa lungsod ng imperyo, hindi pa banggitin, hindi lang ako ang nandito ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang magagandang mata ni Zia Hanyo ay lumipat sa isa pang mataas na gusali, kung saan may dalawang figure, sina Leng Xingmo at Xiao Yuangang. Sa oras na ito, nang puno ng mga pag-uusap ang parisukat, dumating si Guo Huazang, at dumaan ito sa mga ulo ng lahat na parang isang itim na ilaw, na nagdulot ng isang umuungal na hangin, at sa wakas ay bumaba sa platform ng buhay at kamatayan sa paningin ng lahat, na may mga kilay na lumilipad, at mahabang buhok na lumilipad. Si Guo Huazang ay may hawak na isang pilak na sibat sa kanyang kamay, at tiningnan niya ang lahat sa parisukat gamit ang kanyang malamig at mayabang na mga mata. Isang walang kapantay na pagmamataas ang kumalat mula sa platform ng buhay at kamatayan. Sa huli, ang mga matang parang lawin ni Guo Huazang ay nahulog kay Yehan sa harap ng karamihan, at sa isang iglap, isang nakakagulat na intensyon sa pagpatay ang sumabog mula sa kanyang katawan, at ang sibat sa kanyang kamay ay umikot at itinuro pasulong, dahil dumating na tayo, umakyat ka at magtiis ng kamatayan. Bar! Ang pilak na sibat sa kamay ni Guo Huazang ay itinuro kay Yehan, at ang murderous aura ay umungal palayo, na nagdulot sa lahat ng mga mata sa parisukat na tumingin sa lugar kung saan itinuturo ang pilak na sibat sa kamay ni Guo Huazang. Siya ba iyon? Nagulat ang lahat. Gayunpaman, sa ilalim ng titig ng mga titig na iyon, si Yehan ay naglakad na pasulong, hawak ang longevity sword sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, kahit na pinapanood siya ng mga titig na iyon, walang bakas ng kahihiyan sa kanyang mukha. Agad na, may isang whoosh, si Yehan ay naglakad na sa entablado ng buhay at kamatayan, at tumayo sa tapat ni Guo Huazang. Gusto kong makita kung paano ka makatakas sa sakunang ito ngayon. Sa ilalim ng entablado ng buhay at kamatayan, malamig na tiningnan ni Feng Wuyong si Yehan sa entablado ng buhay at kamatayan, kahit na si Yehan ay maswerteng mabuhay sa entablado ng buhay at kamatayan ngayon pagkatapos noon, hindi niya hahayaang mabuhay pa si Yehan. Malamig na ngumisi si Xu Chanzhao, huwag kang mag-alala, sa ilalim ng pag-atake ni Guo Huazang, itinalaga siyang hindi mabuhay. Sa entablado ng buhay at kamatayan, ang sibat ni Guo Huazang ay dahan-daang itinuro sa langit, at ang mabangis na pakikipaglaban at intensyon sa pagpatay ay sumabog mula sa kanyang katawan. Tinitig niya si Yehan at sinabi, sa entablado ng buhay at kamatayan, ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Mga alituntunin, naiintindihan mo ba? Siyempre, walang pakialam na tumingin si Yehan, ang kanyang kanang kamay ay bahagyang nanginginig, at dahan-dahan itong inilagay sa hawakan ng longevity sword, handa nang sumabog sa murderous intent anumang oras at pumatay ng isang tao. Sige, kung gayon ay mamatay ka na.
Sa entablado ng buhay at kamatayan, nang marinig ang malamig na tinig ni Gu Huazang, ang nakakatakot na pilak na sibat ay mabangis na sumuntok kay Yehan. Ang sibat ay tumusok sa kawalan, at isang nakakatakot na pilak na ilaw ang namulaklak. Para bang ang pagbaril ay tatusok sa katawan ni Yehan. Lag-itik, hinugot ni Yehan ang kanyang espada, kasing bilis ng isang bituing pumapatak, ang longevity sword ay kumislap sa kanyang kamay, at sumugod patungo sa pilak na sibat na parang kidlat. Ding! Isang nakakatakot na tunog ng ginto at bakal ang nailipat sa entablado ng buhay at kamatayan. Ang banggaan ng mga espada at baril, ang mga dila ng apoy ay sumabog sa entablado ng buhay at kamatayan. Sa isang iglap, ang katawan ni Yehan ay umatras, at ang bawat hakbang na ginawa niya upang umatras, nagdulot ito ng panginginig sa buong platform ng buhay at kamatayan. Sa entabladong ito ng buhay at kamatayan, itinalaga kang mamatay. Habang tinitingnan si Yehan na umatras, ang bilis ni Gu Huazang ay parang kulog, at ang aura na pumatay kay Yehan ay parang 1,000 kabayo na tumatakbo sa entabladong ito ng buhay at kamatayan pareho, hindi mapigilan ng mga tao ang pag-asa. Gu Huazang, hindi pa ito ang katapusan, masyadong maaga para magsalita ka. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, nahaharap sa pangalawang pagbaril ni Gu Huazang, lumabas siya sa entablado ng buhay at kamatayan. Agad na, isang nakakagulat na presyon ng swordsmanship ang lumabas kasama ang mga hakbang ni Yehan, at gamulong mula sa kanyang katawan. Matapos lumabas, ang sword intent ng buhay at kamatayan ay ligaw na lumilipad sa dagat ng kamalayan ni Yehan, at ang malawak na kapangyarihan ng espada ay tinakpan ang langit. Sa ilalim ng takip ng kapangyarihan ng espadang iyon, sa sandaling ito, tila naramdaman ng lahat na may espadang kayang putulin ang langit sa itaas ng entablado ng buhay at kamatayan. Ang mahiwagang armas na sumisira sa mga langit ay nakasabit sa itaas ng langit. Ito ang sword intent. Naramdaman ang pamimilit ng espada na nakabalot sa mga langit, ang mga puso ng lahat ay bahagyang nanginginig, at tinitigan nila ang binata na may sword intent sa entablado ng buhay at kamatayan ng may pagkagulat. Taisho 100 Steps. Sa sandaling mamulaklak ang sword intent ng kapanganakan at kamatayan, agad na ginamit ni Yehan ang 100 Steps of Taisho, at nakita si Yehan na lumabas sa 3 hakbang sa platform ng buhay at kamatayan. Gamit ang isang pagbaril, si Yehan ay nawala, at ang nakakatakot na sibat ay tumusok sa kawalan. Putulin. Sa itaas ng kawalan, sa sandaling ito, ang figure ni Yehan ay kumislap na parang teleportasyon, at ang longevity sword ay agad na sumuyad pababa, at pagkatapos, isang kurtina ng mga espada ang bumalot kay Gu Huazang. Napakabilis na bilis. Anong uri ng movement technique ito? Isang ekspresyon ng pagkamangha ang kumislap sa mga mata ng maraming tao. Ang ganitong bilis ba ang dapat na taglay ng isang gathering peak? Gamulong. Kabanata 1378. Sa entablado ng buhay at kamatayan, itinaas ni Gu Huazang ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang espadang bumabagsak ni Yehan, at ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay mabangis na umikot. Boom! Ang nakakagulat na tunog ng banggaan ay naiparating sa hangin, at ang figure ni Yehan ay lumutang pababa, nakatayo na may hawak na espada sa kanyang kamay, at tinatitigan si Gu Huazang na may malungkot na ekspresyon. Mula sa kanilang dalawa, ang gumugulong na espiritu sa pakikipaglaban ay patuloy na sumabog, umaakyat hanggang sa tuktok. Ang warm-up battle sa pagitan ng kanilang dalawa ay tapos na ngayon, at oras na upang tunay na masaksihan ang tagpo ng buhay at kamatayan. Sa entablado ng buhay at kamatayan, mayroong isang nakakatakot na tunog ng banggaan, at ang figure ni Yehan ay lumutang pababa mula sa ere, hawak ang longevity sword, at tinatitigan si Gu Huazang na may malungkot na ekspresyon. Sa isang iglap, ang mga alon ng mabangis na intensyon sa pakikipaglaban ay sumabog mula sa kanilang dalawa, at ang aurang iyon ay umakyat hanggang sa tuktok. Malungkot ang ekspresyon ni Gu Huazang, tinitigan niya si Yehan at sinabi, "Maganda ang iyong katawan, ngunit sayang, mahina ang iyong lakas, ngayon ay hindi mo pa rin maiiwasan ang katapusan ng pakikipaglaban at pagkamatay sa entabladong ito ng buhay at kamatayan, kunin ang iyong buhay." Ang tunog ng gumugulong na mga salita ay umalangaw, at ang sibat sa kamay ni Gu Huazang ay mabangis na umikot, na parang isang galit na dragon na naglalayag palabas sa dagat upang lipulin ang mundo. Ang lahat sa entablado ng buhay at kamatayan ay masisira ng kanyang pagbaril, isang nakakatakot na pag-atake, walang kapantay na pagiging makapangyarihan. Ipinakita ng lalaki ang kanyang sword intent kanina. Ang magagandang mata ni Ziya Hanyo ay puno ng liwanag. Ang espada ni Yehan kanina ay may makapangyarihang sword intent, at ang kapangyarihan ng espada ay sumugod sa langit.
Kahit na sa ordinaryong espadang iyon, dahil sa pag-iral ng sword intent, ito ay naging lubhang nakakatakot, na nagdulot kay Guhua tatlong sibat ang hindi nakapatay kay Yehan, isang cultivator na nagtipon sa tuktok, sa ilalim ng kanyang pilak na sibat. Gamit ang lakas ng kaharian ng tuktok, aktwal na naunawaan niya ang sword intent. Kaya naman nang ahas siyang lumaban sa labanan ng buhay at kamatayan ni Zia Guhuazang. Ang lalaking ito ay talagang isang kakaibang tao. Maraming tao ang nagpakita ng pagkamangha sa kanilang mga mata. Batay lamang dito, ang talento ng lalaking ito ay maituturing na natitirang, ngunit ang kanyang antas ay masyadong mahina. Nahaharap kay Guhuazang, isang master sa kalagitnaan ng yugto ng langit at tao na kaharian, kahit na ang kanyang talento ay mahusay, ang kanyang sword intent ay napakalakas, natatakot akong hindi nito ililigtas ang kanyang buhay. Tatlong trick ay lumipas na, at malamang napapatayin siya ni Guhuazang sa susunod. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa entablado ng buhay at kamatayan ng hindi kumukurap. Ang nakakatakot na pilak na baril ni Guhuazang ay umikot, at si Yehan ay ganap na nabalot dito. Malamig ito, na parang ang nakakatakot na liwanag ng baril ay pop-unit sa kanyang balat ng paunti-unti. Sa isang iglap, ang katawan ni Yehan ay dumiretso, at si Tai Zubay ay naglakad na parang umaagos na tubig. Sa ilalim ng tatlong hakbang, ang figure ni Yehan sa ere ay kakaiba at hindi mahulaan, ngunit ang figure na tila na mamalas ay lumitaw sa sumunod na sandali. Mahirap bantayan ang posisyon ng anggulo. Ang kapangyarihan ng siyam na layer ng digmaan ay sumabog at umungal sa katawan ni Yehan, at kumalat sa buong katawan. Sa isang iglap, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay doble, na nagdulot ng agarang pagtaas ng kakayahan ni Yehan sa pakikipaglaban. Kahit na ang pilak na sibat ni Guhuazang ay makapangyarihan, ngunit sa sandaling ito gayunpaman, si Yehan ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng takot. Nahaharap sa sibat ng kalaban, itinaas ni Yehan ang kanyang espada at humakbang pasulong. Whoosh! Ang figure ay parang kidlat, at ang espada ay parang hangin. Ang longevity sword ni Yehan ay natakpan ng isang ugnay ng maliwanag na ginto, at ang gintong liwanag ay namulaklak, tumutusok sa mga mata ng mga tao ay hindi maalis. Pinatay ni Yehan gamit ang espada, ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay nagparamdam kay Guhuazang na ito ay welcome. Ang espadang sumugod sa kanya ay naging isang nagninangas na araw, at kahit siya ay hindi makatakas sa ilalim ng pagbomba ng sinag na iyon ng liwanag. Ding! Ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay sumugod sa pilak na sibat ni Guhuazang na parang kulog, at winasak ang pilak na sibat ni Guhuazang na parang talam. Ang longevity sword ay makapangyarihan at ang pinakamatulas sa mundo gamit ang kapangyarihan ng ginto, ang sibat ni Guhuazang ay natural na hindi makakayanan ang espada ni Yehan. Ang baril ay nawasak, at ang mga tao ay umatras. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng maraming tao sa parisukat, ang katawan ni Guhuazang ay sumabog mula sa entablado ng buhay at kamatayan ng mabangis, dahil ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay pinutol ng espada ni Yehan, at wala siyang hawak na armas. Naramdaman lamang ni Guhuazang na ang espada ni Yehan ay kayang hatiin ang kanyang katawan. Isang napakatalas na kapangyarihan, maging ang armas ni Guhuazang ay naputol. Sa paligid, ang mga nagulat na mga mata ay isa-isang lumitaw mula sa isang posisyon patungo sa isa pa, at lahat sila ay nagtipon sa isang lugar. Kayang talunin ng isang lalaki sa tuktok na antas si Guhuazang. Ano ang ginagawa ni Guhuazang? Mabibigo pa ba siya sa harap ng maliit na pagtitipon na ito sa tuktok? Malungkot ang ekspresyon ni Feng Wuyong, at gusto niyang makita mismo si Guhuazang na mabangis na pinahihirapan si Yehan sa entablado ng buhay at kamatayan, ngunit ngayon, nahaharap sa lalaking nagtipon sa tuktok, si Guhuazang ay talagang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabigo. Guhuazang, ikaw, ay wala na. Sa entablado ng buhay at kamatayan, itinaas ni Yehan ang kanyang espada at sumugod kay Guhuazang. Ang walang pakialam na tinig ay nagdulot ng pamumula sa mukha ni Guhuazang. Ang kanyang puso ay lubhang nagagalit, at ang mga pagsabog ng mabangis na intensyon sa pagpatay ay patuloy na inilabas mula sa kanya. Gayunpaman, nang ang mga iniisip ni Guhuazang ay magulong, muli na namang ginamit ni Yehan ang Tai 200 steps sa entablado ng buhay at kamatayan. Ang kakaiba at hindi mahulaan na footwork ay nagdulot ng pagkahilo sa mga tao, at imposibleng mahulaan ang susunod na galaw ni Yehan. Walang depekto sa paninindigan. Matapos gamitin ang nakakatakot na footwork na ito, ang distansya ni Yehan at Guhuazang ay walang hangganang pinaikli. Ang gintong liwanag ng espada ay halos naabot na ang katawan ni Guhuazang, at malapit nang tusukin ito gamit ang isang espada, ang kanyang katawan. Hindi maganda ang sitwasyon.
Ang tagpong ito ay nagdulot ng pagtalon sa mga puso ng lahat. Maaaring si Gu Huazang na ba ang nasa huli na niyang pag-asa? Sa pagitan ng langit at lupa, isa-isa na tinititigan si Gu Huazang ng malapitan. Kung siya ay madaling natalo ng isang pagtitipon sa tuktok, dapat ba niyang sabihin na si Gu Huazang ay masyadong mahina? O ang binatang hinahamak ng lahat ay masyadong malakas? Kabanata 1379. Gusto mong patayin ako, Gu Huazang, nananaginip ka. Bigla, malakas na sumigaw si Gu Huazang, ang tunog ay umalog sa langit, at ang mga alon ng nakakagulat na kapangyarihan ay sumabog mula sa kanyang katawan. Parang malalakas na hangin at alon, ang mga sibat ng kapangyarihan ay nagtipon ng espiritual na enerhiya, lumulutang sa harap ni Gu Huazang, at sabay-sabay na sumugod kay Ye Han. Sa sandaling ito, sa harap ni Ye Han, tila may mga nakakatakot na matatalas na espada na papalapit sa kanya, sinusubukang gawing hedgehog siya. Gayunpaman, ang bilis ni Ye Han ay hindi nabawasan, ang kanyang hugis ay parang isang bugzo ng hangin, at ang landas ng espada na pumatay kay Ziyang Gu Huazang ay nanatiling hindi nagbabago. Tumahimik. Ibinaba ni Ye Han ang kanyang ulo, at sa isang iglap, ang mga mata ni Ye Han ay parang isang panaginip, at isang nakakatakot na puwersa ng pagkulong ay kumalat sa loob ng 5 metro sa paligid ni Ye Han, na nagdulot sa mga pag-atake ni Gu Huazang na nakikita ng mata. Ang bilis ay bumagal, habang ang espada ni Ye Han ay napakabilis pa rin. Ang bilis sa pagitan ng dalawa ay bumuo ng isang matalas na kaibahan. Ano ang nangyari, bakit ang bagal ng pag-atake ni Gu Huazang? Lumiit ang mga mata ng lahat. Sa sandaling ito ng tunggalian ng buhay at kamatayan, ang anumang kapabayaan ay haantong sa isang hindi na mababalik na sitwasyon. Ito na naman ang ganitong uri ng kakayahan, ngunit paano niya ito nagawa? Sa mataas na gusali, ang malamig na mukha ni Leng Xingmo ay kumislap ng isang malakas na uhaw sa kaalaman. Nang patayin ni Ye Han si Gumoy ang sayin niyang palas noong araw na iyon, ginamit din niya ang kapangyarihang ito. Masyado nang huli, ngunit di nagtagal, sa sandaling bumagal ang pag-atake ni Gu Huazang, ang gintong liwanag ng espada ay malapit nang mahulog kay Gu Huazang na mukhang nagulat, at ang gintong liwanag ng espada na pumatay kay Gu Huazang ay nagdulot kay Gu Hua sa sandaling ito, itinago ang nakakatakot na hininga ng kamatayan. Tigilan mo! Gayunpaman, ang tunog ng umuungal ng mga sigaw ay biglang umalangaw-ngaw sa buong langit sa sandaling ito, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa likod ni Ye Han, isang alon ng mabangis na puwersa ay sumabog na patungo kay Ye Han. Sa entablado ng buhay at kamatayan, naramdaman ni Ye Han ang nakakatakot na aura na nagmumula sa likuran niya, na nagdulot ng biglang pagiging malamig ng kanyang mga mata. Sa entablado ng buhay at kamatayan, ang tunggalian sa pagitan ng buhay at kamatayan ay lubhang patas, ngunit sa oras na ito may isang taong nakialam. Gamulong. Nagngalit si Ye Han, at ang espadang malapit ng pumatay kay Gu Huazang ay biglang sumugod patungo sa likuran. Ang gintong liwanag ng espada ay parang isang gintong crescent moon, at ang nakakatakot na hininga ng pagpatay ay tila kayang sirain ang lahat. Boom! Ang gintong liwanag ng espada ay bumangga sa nakakatakot na puwersang iyon, at isang nakakagulat na alon ng hangin ang kumalat sa isang radius na 100 metro, at ang tunog ng gumugulong na mga panginginig ay naiparating, na umalangaw-ngaw sa itaas ng langit. Bigla, sa entablado ng buhay at kamatayan, ang isa pang figure ay sumabog sa entablado, ang kanilang mga mukha ay mapatla, higit pa rito, nagsuka sila ng dugo, at hinaypan mula sa entablado ng buhay at kamatayan. Mga tao mula sa pamilya Go, at nakialam sila. Nang makita ang mga figurang lumitaw sa platform ng buhay at kamatayan, maraming tao ang natigilan. Ito ang platform ng buhay at kamatayan. Ang iba ay nakialam at sinira ang mga alituntunin, ngunit kung ang mga miyembro ng pamilya ni Raogo ay hindi talaga nakialam kanina, ang kapalaran ni Gu Huazang ay magiging miserable, at maging ang kanyang buhay ay mawawala. Napakakatakot na lalaki, si Gu Huazang, isang master sa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng makalangit na tao, ay napilitan na sa puntong ito. Kung ang mga tao mula sa pamilya Go ay hindi biglang nakialam, si Gu Huazang ay mapanganib. Tama iyon, hindi ka panipaniwala na ang isang jogging peak ay may ganoong nakakatakot na leapfrog combat power. Mula sa puntong ito ng pananaw, lahat tayo ay minamaliit siya. Ang isang taong tulad niya ay hindi kayang sukatin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng kanyang estado. Hoy, ang mga tao ng pamilya Go ay napakawalang tiwala. Pumayag silang lumaban para sa buhay at kamatayan. Nang makita nilang si Gu Huazang ay malapit ng patayin ng lalaking iyon, nakialam pa sila. May isang ekspresyon ng pagkawalang galang sa kanyang mukha.
Sa entabladong ito ng buhay at kamatayan, walang nakialam sa tunggalian ng buhay at kamatayan ng ibang tao. Ang pamilya Go ang una. Ice Cube, ang lalaking ito ang tinatakpan mo, hindi mo ba gustong iling ang mga taong iyon mula sa pamilya Go? Lumingon si Xiao Yuangang at sinabi habang tinatitigan si Leng Xingmo. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Leng Xingmo, ang mga tao mula sa pamilya Go ay nakialam, dapat ba akong makialam din? Hayaan mong lutisin niya ang bagay na ito ngayon. Kung gusto niyang makakuha ng paninindigan sa lungsod ng imperyo, ang pag-asa sa iba ay isang leverage lamang, sa halip na ang kanyang sariling tunay na kakayahan, sa kasong iyon, walang sino man ang talagang susunod sa kanya. Sa paligid, maraming pag-uusap, ngunit sa entablado ng buhay at kamatayan, ang mukha ni Yehan ay ganap na malungkot, at isang malamig na murderous intent ang namulaklak sa katawan ni Yehan. Nagdudulot ito sa mga tao na parang isang malaking bato ang tumitimbang sa kanilang mga puso, kapag tinapakan mo ang entabladong ito ng buhay at kamatayan, magiging mayabang ka sa buhay at kamatayan, ngunit ang iyong pamilya Go ay nakialam. Humakbang si Yehan, at isang lubhang mapurol na tinig ay biglang nagmula sa entablado ng buhay at kamatayan, na nagdulot sa grupo ng mga kabataan mula sa pamilya Go na umatras. Ito ang inyong tinatawag na alituntunin, ganoon ba ito kawalang hiya? Matapos sabihin ang mga salitang ito, humakbang ulit si Yehan. Ang mabibigat na hakbang na iyon ay nagdulot ng panginginig sa entablado ng buhay at kamatayan, na parang tunog ng isang tambol ng kulog, at ang gumugulong na aura ay bomb-alot sa grupo ng mga kabataang Go. Nararamdaman niya ang aurang ito, ang grupo ng mga kabataan mula sa pamilya Go ay mukhang napakapangit, at nagpatuloy na umatras. Dahil pinili mong makialam at nasa entablado ka ng buhay at kamatayan, kung gayon ay dapat kang umupo at maghanda para sa kamatayan. Sa entablado ng buhay at kamatayan, ang malakas na tinig ni Yehan ay umalingaw-ngaw sa buong parisukat. Habang humakbang siya ulit, ang nakakatakot na murderous intent ay kumalat, at ang grupo ng mga kabataan mula sa pamilya Go ay umatras ng may takot. Sa sandaling ito, naramdaman lamang nila si Yehan ang hininga sa kanyang katawan ay lubhang nakakatakot, na parang isang Diyos na demonyo na bumababa. Nang marinig ito, ang mga mata ng mga tao sa parisukat ay nakatuon. Kabanata 1380, Mamatay. Gayunpaman, nang magawa ang ikaapat na hakbang, gumalaw si Yehan, at ang figure na parang Diyos na demonyo ay parang isang bug zone ng hangin, at si Taisho ay gumawa ng isang daang hakbang, at ang kakaiba at hindi mahulaan na footwork ay nagdulot sa mga kabataan ng pamilya Go na hindi makalakad. Mahirap itong pigilan. Swipe, swipe, swipe. Ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay nag-cross sa entablado ng buhay at kamatayan, at ang grupo ng mga kabataan mula sa pamilya Go ay hindi mapipigilan gamit ang matalas na kapangyarihang iyon. Isa-isa, ang mga kabataan ay nahulog sa entablado ng buhay at kamatayan. Kahit na nagsama-sama sila, hindi nila kayang pigilan ang binatang parang Diyos na demonyo sa sandaling ito. Ang espada ng kalaban ay parang karit ng kamatayan, na nag-aani ng buhay ng mga kabataan sa pamilya Go. Ang figure ay nahulog, at ang dugo ay nabuhos sa ring. Nang makita ang tagpo ng isang pagpatay, nagulat ang mga tao sa paligid ng entablado ng buhay at kamatayan. Talagang gusto ng lalaking iyon na patayin ang lahat sa pamilya Go, tama ba? Bastardo, tumigil ka. Bigla, sa kabilang panig ng entablado ng buhay at kamatayan, si Gu Huazang ay mabangis na sumugod kay Yehan, at isang nakakagulat na puwersa ang nagtipon sa kawalan, na bumuo ng isang sibat ng kapangyarihan na may lubhang malakas na kapangyarihan sa pagtusok, na direktang sumugod kay Yehan. Pinatay ang katawan ni Yehan. Lumingon si Yehan, at ang pag-atake ni Gu Huazang ay muli na namang ikinulong ng nakakatakot na kakayahan ng oras na tumahimik. Iwinasiwas ni Yehan ang kanyang espada at pinutol ito, at ang kanyang malamig na tinig ay lumabas, Gu Huazang, ang labanang ito ng buhay at kamatayan ay sa iyo. Itinakda ito, anuman ang kapanganakan at kamatayan, hindi pa ito ang katapusan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang iwinasiwas na espada ni Yehan ay lumitaw sa harap ni Gu Huazang na parang kulog, muli na namang naramdaman ang gintong nakakatakot na kapangyarihan, ang ekspresyon ni Gu Huazang ay nagulat, at mabangis siyang umatras. Gusto kong umalis bago magkahiwalay ang buhay at kamatayan, Gu Huazang, ang mga young master sa panlabas na lungsod ay kasing hina mo ba? Ngumiti si Yehan, at ang Taisho Baibo ay ginanap sa entablado ng buhay at kamatayan, ang figure ni Yehan ay halos agad na nahabol si Gu Huazang. Mamatay! Ang tunog ng nakakatakot na mga salita ay bumagsak, at ang longevity sword ni Yehan ay sumugod pababa mula sa ere. Ang espada ay tila hawati sa platform ng buhay at kamatayan.
Sa ilalim ng anino ng liwanag ng espada, si Guhua ang mga kaluluwa ng mga patay na natakot sa pagtatago ay lahat ay tumakas, at tumakas ng may kahihiyan. Habang tinitingnan ang lubhang napahiya na anyo ni Go Huazang sa sandaling ito sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya ay nagulat, kabilang ang mga young masters na tulad ni Feng Wuyong mula sa panlabas na lungsod. Paano napapaniwala si Huazang sa puntong ito ng isang taong nagtipon sa tuktok? Gayunpaman, kahit gaano kabila si Go Huazang, paano siya magiging mas mabilis kaysa kay Yehan na naigal-inang ng 100 hakbang ng Taishu? Lag-itik. Ang nakakagulat na gintong liwanag ng espada ay sumugod pababa na nagdulot sa buong katawan ni Go Huazang na matakpan ng gintong iyon. Sa sumunod na sandali, nagulat ang lahat sa paligid nang makita na ang gintong liwanag ng espada na iwinasiwas pababa ay direktang bumagsak sa katawan ni Go Huazang. Sa kanyang katawan, nahaharap sa longevity sword at sa nakakatakot na kapangyarihan ng ginto, ang katawan ni Go Huazang ay agad na pinutol ng espada ni Yehan. Nang makita ang pangyayaring ito, ang mundo ay nahulog sa isang kakaibang katahimikan sa sandaling ito. Maliban sa mga nagulat na titig, walang isang tunog ang lumabas mula sa buong parisukat. Ang paligid ng entablado ng buhay at kamatayan ay nahulog sa isang kakaibang katahimikan, maliban sa mga nakakatakot na mga mata na nakatitig sa mga kabataan sa entablado ng buhay at kamatayan, walang tunog na lumabas. Sa entablado ng buhay at kamatayan, mayroong isang lubhang madugong tagpo. Namatay si Go Huazang, at karamihan sa mga young masters ng pamilya Go na dumating dito ay namatay din. Sa entablado ng buhay at kamatayan, mayroong 7 o 8 malamig na bangkay na nakahiga dito, dugo, umaagos patungo sa 4 na direksyon, tinina ang entablado ng buhay at kamatayan na pula. At sa gitna na napapalibutan ng dugo at mga bangkay, ang binatang nagtipon sa tuktok ay nakatayo na may hawak na espada, ang kanyang malamig na mga mata ay matatalim na malamig, at ang nakakapangilabot na aura ay kumalat sa buong entablado ng buhay at kamatayan, na nagdulot sa binata na kasing nakakatakot ng isang Diyos na demonyo. Ang tagpong ito ay nangyari ng biglaan, na lubos na lampas sa inaasahan ng lahat. Sino ang mag-iisip na ang binatang dapat na babagsak sa labanan ng buhay at kamatayan ni Go Huazang ay magiging ganoon ka nakakatakot? Gamit ang lakas na natipon sa tuktok, halos linisin niya ang buong pamilya Go. Ang nakababatang henerasyon ay pumatay pa nga kay Go Huazang. Napakakatakot na lalaki, napakakatakot niya sa tuktok ng Jiangyin. Kung siya ay makakapasok sa makalangit na kaharian, ang mga puso ng lahat ay bahagyang nanginginig. Batay sa ganitong uri ng kakayahan sa pakikipaglaban, maaari siyang makipaglaban kahit sa mga young masters sa panloob na lungsod, kakayahan. Sina Feng Wuyong at ang iba pa ay mukhang malungkot. Pinatay ni Yehan si Go Huazang. Hindi nila ito naisip. Sa sandaling ito, ang binatang nakakuha ng lahat ng atensyon sa entablado ng buhay at kamatayan ay nagdulot sa kanila na gustong punitin siya ng personal. Bueno, kung si Go Huazang ay papatayin, saan ilalagay ang mukha ng mga young masters na ito mula sa panlabas na lungsod? Maaari bang sila ay hindi kasing galing ng lalaking iyon? Ang lalaking ito, kung siya ay lalaki, natatakot akong siya ay isa pang Chuhuya. Talagang umaasa akong makakapasok siya sa kaharian ng langit at tao sa lalong madaling panahon, at kailangan kong makipagkompetensya sa kanya sa oras na iyon. Ang mga mata ni Xiao Yuangang ay puno ng espiritu sa pakikipaglaban. Ang nakakatakot na leapfrog combat power na ipinakita ni Yehan sa sandaling ito ay nagparamdam sa kanya na parang ang dugo sa kanyang katawan ay na-stimulate. Magaan na sinabi ni Leng Xingmo, marahil, siya ang tunay na kalaban ni Chu Huya. Kung bibigyan mo siya ng oras. Miss, ang lalaking ito ba ay tao pa rin? Hindi ka panipaniwala na pinatay niya si Go Huazang, isang middle stage celestial being, kahit na nakarating lamang siya sa tuktok na estado. Namamangha ang sinabi ng katulong. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Zia Hanyo. Unti-unting nawala ang pagkagulat sa kanyang mukha, tinitigan si Yehan sa entablado ng buhay at kamatayan, at sinabi, siya ay isang napaka-nakakatakot na lalaki nga, kaya naman siya ay nasa ilalim ng hari ng Chu. Napakakumpiyansa siya noong nasa lawa siya, mukhang ang entabladong ito ng buhay at kamatayan ay talagang ang kanyang unang labanan upang maging sikat sa lungsod ng imperyo, at, gamit ang talento at lakas na ito, mukhang dapat siyang pinagpala ng taong iyon. Sa entablado ng buhay at kamatayan, ang lahat ng nakakagulat na mga mata ay nakatuon kay Yehan, tinatitigan siya. Sa oras na ito, nakita kong lumabas si Yehan sa platform ng buhay at kamatayan, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, tinatitigan ang isang posisyon na parang talam, at ang malamig na tinig ay malakas na umalangaw-ngaw. Ako? Yehan?
ay dumating sa lungsod ng imperyo sa unang pagkakataon, at wala akong balak makipag-away sa sinuman, ngunit, mukhang sa panlabas na lungsod na ito, maraming tao ang gustong mamatay ako, kaya ngayon, ako, Yi-Han, ay magtatayo ng isang ring sa arena ng buhay at kamatayan na ito, at tatanggapin ang anumang mga Young Masters mula sa panlabas na lungsod na darating at hamanin, ngunit, mayroong bang nangangahas na lumaban?